Magandang araw mga barkada. Welcome again po sa ating podcast na Pangdiin TV and Ka-Chicken Channel. And ito, continuation tayo no? Kasama pa natin si Mr. Robert Ronquillo. Okay, ang better half ni Robbie Panis. And today, kasama natin ngayon yung kanilang team. Ika nga, no? Team na tali sa ating mga viewers dyan na may hilig sa tari. Ito, usapang tari ang ating papasukin ngayon. Pare Robert, pasok mo ngayon yung mga tropa mo. Hello po, ako po si Robert Ronquillo. Papakilala ko lang po yung mga kasama ko po sa Prime Feathers, si Sir Fritz po at saka si Sir Lemon. Sige pare. Ako. Yan sa Prime Feathers na dito, kailan nag-umpisa or kailan pumasok sa Philippines ang Prime Feathers? At ito ba? Para makalinaw na sa ating mga ano dyan, mga mahilig mag-tari. Dito. Ito po ang bakal na gamit ni Robert Ronquillo and of course ni Ma'am Robbie Panis. Dito. Sino pa ba ang mga kilalang mananaring gumagamit nito pare? Di bali sa gitna, ako talaga tsaka si Robbie yung gumagamit eh. Bukod doon, yung mga ibang Endorser po. endorser po. Si ano po, sir? Si Sir Jenjen Ariata po. Si Bukal. Opo. Okay. Siya po yung isa rin po sa mga gumagamit po ng mga produkto ng Prime Feathers Corporation po. Bago tayo magano, kailan ba nag-start ang Prime Feather Corporation? Is this a local company or paano ba nag-umpisa? History naman dyan. Magandang araw po ulit. No? Ako po si Fritz Dolison. Ako po yung CEO po ng Prime Feathers Corporation. So we will just give you a brief history po ng Prime Feathers. So we started 2019. It's a local company po. Was built together with late Sir Manny Burbano. So yes, opo. So we came up na magtayo po kami ng isang company na makakatulong po sa bayang Sabungero sa mga gamit po ng pagtatari po. So yun po yung pinaka main na objective lang po namin. So kaya po ang mga gamit namin more on gaffing accessories, tari, pre-cuts po. Yun po yung pinaka product po ng Prime Feathers Corporation. And we created po ng mga bakal po na sariling gawa po ng Prime Feathers para po mas mapaganda pa po natin yung ating sabong industry po. Ito ba sir, dito ang Prime Feather na steel, is it locally made or imported po yan? Lahat po siya sir imported. But we have collaborated from outside companies like Sweden, Germany, para po tulungan kami na mag-produce with the consultation po ng mga metallurgists po. So ang RD po namin, si Sir Lemon, siya po yung nakikipag-coordinate kung ano po yung magiging metal components po ng mga bawat bakal po. Anong name po niya? Sir Lemon. Siya ang RD, Regional Director. Yeah. General. Research and Development po. Sabi ko lang ako, kumakit naman eh. Kagat ka rin. Hindi, dito. So, ang research development dito. As a research and development ng Prime Feathers, ano ba ang hinahanap mo sa bakal? Ano ba yan? Ano bang, ito bigyan, hindi naman ako ano. So, yeah, sige. Bali po, nag-start po siya sa mga old na mga circular natin and then pinag-aralan po namin mga RD kung paano namin mas ma-develop o mas mapaganda yung tigas ng bakal, yung taras ng bakal. Siyempre kung paano natin madalian sa sabong industry din. So yun, nagkaroon kami ng contact sa ibang bansa, bigayan kami ng kaalaman. Hanggang sa yan po, nabuo namin and then na pinangalanan namin ng ayan po, Phantom Black, Elemental Blade, Gold Feather at saka Red Metallic. Ayan, mamaya i-present natin sa publiko yan. Yes po. Kasi ako naman kasi siyempre, hindi naman ako na, but of course, nagtatanong-tanong din ako dati noon, meron yung mga Eclipse, di ba? Bakal, kung ano pa. Dito, can you siguro briefly tell us ano ang difference because sa metallurgy? Yes po. Okay, ano ang difference doon? What's a good kind of metal? Ano ba? Hindi para mabigyan natin ng insight yung ating mga viewers. Sa ano lang po kasi siya, sa mixing lang po ng component eh. Halimbawa po, yung mga molybdenum. Basta sa amin po kasi parang secret trade, hindi namin pwedeng i-open sa public. Ganun. We get that. Ah, Pero ito, pare, bilang siyang gumagamit ng mga bakal ng Prime Feathers dito, I'm sure before naman na pumasok ang Prime Feathers, you were also using something else before. Ngayon, nakita mo ang diferensya, pare. Ano ba masasabi mo? Matalas siya tsaka magaan. Malaking bagay yun sa manok eh, yung magaan. Parang walang dala yung manok pagka naglalakad. Isa pa,
Kaya ako na ano tong Prime Feathers. Gawa din ni Robby. Opo. Kasi nung 1.1 noon, tumari siya noon kay kay EP, kung EP. Okay. Ano yun, bugbog sarado na, tapos nakapalo ng isa. Naibigay pa niya. Nanalo pa yung kanila. Talagang grugi na. Kung sa one, talo na talaga. Sentensya na. Nakapalo na isang ganun. Tumama sa leg, nanalo pa. Inabol ko yung tari na yun. Tapos sabi ko, ay sino tumari niyan? Si Robby nga daw. So, katabi ko siya nun. Sa tarian. So, tinatanong ko, sabi ko sa kanya, baka pwede akong maka-testing. Kahit isang dosena lang. Yung pre-cut. Yun, naman siya. Tapos noon, nung nagamit ko siya, puro panalo. Hanggang sa dumayo ako ng Cebu. Yun, walang mananari si Sir B-Boy. Pinatarihan din sa akin. Yun, nung nag-solo champion nun. Solo champion. Sa Blue Star. Ay sumunod din doon naman sumikat yung 24 pesos. Anyway, biro lang namin yun. Sige pare, so doon ka ngayon nabilib sa quality ng Prime Feather. Doon ko siya nakita talaga na maganda tumalas. Tapos yun, nung nagamit ko siya, doon ko na magaan. So para sa'yo ang pinaka nakita mong difference talaga yan from the others is yung gaan. Gaan at talas talaga. Bilang isang mananari, gaano ka-importante sa'yo yung mga ganong kalidad ng isang bakal? Kasi para sa akin, yun yung pinakaalas namin na mananari, yung mga ganun tari eh. Ang tibay naman yan, ano masasabi mo nun? Matibay kasi wala pa naman na disgrasya sa akin. Sa Apple nung ginamit. Wala pang nabungay. Kasi yung iba nga, di ba nagamit ko na? Yung iba matalas pa. Ganun? Oh, pwede pa ulit Kasi kadalasan minsan pag nagamit, pag nagrindihan ng manok, pag ginano mo nun, hindi na kumakapit eh. Oh, meron ganun talaga. Eto, Pero, ganun pa rin. meron time na gamit na sila pero matalas pa. Oh, Galing ng bakal na to. Tagis lang. meron siya Pang Ironman to. Tadi to. Siguro mabalik kayo sa Prime Feathers, baka pwede nyo ipakita po kung ano yung mga bakal na yan and ano mga differences nila. 'Di ba? Para at least, parang ano yan eh. Baga sa ako hilig isa sa hobby ko, baril, 'di ba? Kung anong mga differences nila, anong advantages para makatulong sa ating mga viewers po ngayon. Okay. Bali po sir, ibalik lang po natin yung history po ng Prime. We also started din po sir na nagbebenta po kami ng mga lagaring bakal, mga circular. So, Yung first time yun nun sa expo, nakilala ko yun. thank you po sir. Diyan pa Kuya Manny yun. Opo. So ang ginawa lang po kasi namin, Pakilaman. opo. Kaso Dahil yan. wala pang laman. Oo, sayang. Oo. Tignan ko, may sinira yan. Bali po nag-started din po kami as nagbebenta rin po ng mga regular na mga bakal po, circular saw and mga hacksaw blade. Pero actually ang pinaka main purpose talaga nila is hinihiram lang po talaga natin sila as a tari. Pero ang pinaka main purpose nila talaga is panglagari. So ang ginawa po namin maging iba tayo. Yung talagang ang bakal talaga natin is design talaga pang sabong industry lang talaga. Pang-tari talaga. Pag ito pong gagamitin yung mga circular blade po namin, hindi po siya magagamit as regular cutting. Pero pag Okay, kaya okay gumawa siya. akong ganyan ngayon, circular blade siya. Yes po sir. Panlagari pa rin talaga. Pero hindi po siya may pre-cut Opo. na siya, wala. Wala po siyang blade po, wala pong nakangipin po yung circular. Walang ngipin. Pero meron ng hugis ng tari. Parang ano, Ano na. po, pinapakat po Ikat yun. pa rin. Ginakat po Doon rin. sa gagawa. Okay. Ito matanong na very curious ako. Bakit meron kayong, ano ba to? Yan po. Ito si Elemental. Bali, Si Phantom. Anong isa? red metallic Red and gold metallic. feather. God fed. Gold feather po. At gold feather. Ayan. Ano ang differences ng apat na bakal na yan? Bali po yung pagkakaiba nila, ito pong si Elemental Blade, design siya para sa pangkalahatan eh. So all-in-one siya. Nandun yung tigas, yung tawag dito, yung talas, syempre yung tibay nandun din. Tapos may iba naman tayo. Ito naman si Phantom, design lang siya para sa magaan. Elemental, parang agibat to. Apo. Oo. Ano Ay, yan? Design po siya para sa magaan, itong Phantom Black. Yan ang gamit mo. Apo. Oh, ginagamit Apo. ko rin.
Kapag siya ginawang tare, parang akala mo talaga halos parang 9 or 8 grams. Magaan talaga siya. Opo, sobrang gaan nyo. Makunat. Opo. Po yung na-bend ng 90. Kahit event mo Opo, hindi na siya po mababa. yung na-event namin ng almost 45 degree o lumampas pa. Pero sa akin, Yun. ballistic weight, parang kaya bala, Mm-mm. mas damaging yan. Kasi pag tumama Opo. sa matigas yung lilihis, mas maraming nangihiwa. Opo. Yun. And then yung sa ano naman, sa, Bilihan isang truck niyan. Opo. Ayun o. And then, yun po sa Phantom Black. Ito, all around. All around siya, opo. Elemental. Oo, sama-sama Ito, siya, oo. Si Phantom of the Opera, si Phantom Opo. Black, ay Design sa magaan, no? magaan siya. Pero sa may naroon pa rin yung talas flexibility. niya. Flexibility naroon din po. Wow, galing ah. Ngayon ko lang nalalaman ito ng bakal. Oo. Bakal din. Ito bakal. Curious ako, natutuwa talaga ako dito. Red metallic. Yung red metallic naman po, design naman siya para sa ano, yung malagkit yung talas. Sobrang talas. Oh, matalas siya. Ito yung inano ko kay Robby nun. Yung tagis mo lang po, kahit nagamit, nandun pa rin yung talas niya. Kahit na ganun mo siya, sasabit pa Hinabol rin. ko na Parang nakaisang kulay nila pagkatapos na mong gawing tare, ganun pa rin. Ganun pa rin ang kulay. Yung sa pinakatalas lang po ang nagbabago, pero yung ano, yung mismong coated naman, hindi pa rin nawawala. Yun. Ito yung sabi mo, iba yung matagal Talas talaga. Opo. mawala ng look. Mm. Galing, ano? Wow. Na-speechless ako dun. Oo. Ito naman Yung kay ano kay Goldfeather naman po, yung parang ginaya namin siya sa ano eh, sa Japan. Yung ano kasi alam mo yung Daido Gold natin na kung tawagin. Nag-trending 'yon. So naisip namin na subukan natin, tapatan natin. So Ano yun. naman ang characteristics? Ang meron siya, may matigas naman siya, matigas. Matigas. Matigas na bakal siya. Oh. Yun. Actually, ito po yung isa sa mga tari na ginagamit po ni Sir Bing po. Mm. Kasi Firebird Cake Farm. Bakit matigas ang gusto ni Mrs.? Ano kung matigas ka rin? Di ba? Pero, preference-wise, matanong ko na. Kasi wala siya ngayon eh. Out of the set siya ngayon si Ma'am Ruby. Pero, pare, why does she parang favor this? Yung ating mas matigas. Siguro kasi gold tsaka Yung matalas. Parang logo rin po ng Firebird. oh. Oo nga pala. Ayan. But anyway, kidding aside, dito, I'm very impressed. And ngayon ko na talaga mas nagkaroon ng linaw yung mga ganitong bakal. Na I never thought na a lot of these things really matter. Na ngayon, coming from top gaffers, Robbie and Robert, dito, wow, na-impress ako. Dito, and ito, last na tanong ko. Ano naman itong tungsten? Kasi sa akin kasi sa mga baril-baril namin, parang nagta-tungsten kami, pampabigat. Tungsten cobalt, ano to? Ito yung Bakal din ito. Opo. isa sa matalas din. Pero bakit hindi siya circular? Ano po siya, parang customized na po siya. Kasi ano siya, more on high molybdenum. Ito. Ano naman ang katangian ng tungsten cobalt na yan? Ano, mas matigas po sa lahat ito. Kaya pagdating naman sa price, mas mataas din siya. Saka sa talas. Opo. Maganda rin ang talas. Matigas matalas. Yan po yung unang ginamit po ni Ma'am Robbie Panis nung naging endorser po natin siya. And pumasa naman po. B, tigasin? Pumasa po sa ano sa kanyang ano. Sana hindi narinig yung sinasabi niya. Okay. So, okay. So, again, ulitin natin. Tungsten, the highest metal that they have here. A little bit Ang pinaka-high-end. high-end nila na bakal. Very well known for its toughness. Yes. Titibay, tigas. Ito, very well known, mukhang Firebird. Hindi. Ito, matigas din dito. Okay? Quality. But this is harder. Yes, okay. Gold feather. Si Gold Feather naman. Ito, red metallic is known for Sa talas naman. Talas po. sa talim. Ito yung sinasabi ni Robert kanila na nagamit mo na, pero andun pa rin yung talim. Ayan, talas pa rin. Ayan. Ito naman si Phantom Black ay Flexibility po. flexibility. Ito yung kanina naman na matalim pero medyo may ano siya sa loob kung Magaan. maano siya sa sa buto, medyo flex siya. And lastly, elemental. Ito yung una nyo, di ba? All in one. No? All in one nito. So sa lahat ng mga mahilig mag-tare or gusto matuto, ayan, andyan ang Prime Feathers to help you out with different kinds of steel. Now, bukod doon,
may nakita ko dyan sa ano, meron kayong hasaan, saka meron pa kayong garol. Garol po. Paano? Ano ba naman yan? Anong differences niyan? Ano yung garol ninyo? Naman, no? Ah, Gumagawa din kayo ng buong tari na rin talaga. Kayo na rin lahat. Okay. bali ito po yung bagong labas po ng Prime, yung mga garol po. Sariling gawa na po kasi ng Prime Feathers yan, sir. Pero nagsising-sing pa kayo? Nagsising-sing ka pa? Hindi na. Hindi Ano na. lang, prerogative na lang po ng ano po. Kung umorder ako sa inyo, pero yung katinda na to, tanggalin nyo na yung Meron ano, po tayo sing-sing. ng ring. We have ring sa Papabili kano yata ako ring, nito. sir. Opo. Ah, Ring sa kano ring, sir, available po. Ring. Kumbaga, optional na lang po yan kung anong yung preference. sa inyo, Robbie, sa inyo rin, Robert, walang singing, ba? Parang ganun din man gamit namin. Opo. Pero sila nang gumagawa ng ano nyo, tari nyo. May iba ka pang nagagawa. Hindi, sila na rin. Kayo na rin. Okay, para kung pag-usapan natin kami off camera, gusto ko subukan, na-curious ako eh. Di ba? There's nothing wrong in testing something new. Di ba? Galing eh. Ito naman, nagawa sa anong bakal? Regular na bakal na to. Hindi Ah, po. May ano po pa yan, yan may sa- component po siya, pero May hindi secret po namin component siya ito. pwedeng sabihin kasi dahil sa madali po siyang anuhin. Okay. Pero more on coil spring talaga po ang original bakal po niya, sir. Galing. Ito naman yung mga May hasaan. dalawang klase tayong saan. Yung mas pino. Sa grits naman sila nagkakaiba. Ang Solinjan natin, meron tayong 2,000 grits. Ito. Tapos, mabigat siya. Yan po. Ito yung pinaka-pino, di ba? Opo, pino. Super fine. Opo. Yan naman. Tapos, ito namang Sweden natin na prime sharpener, dalawang klaseng grits niya. Meron siyang 1.5 at saka merong 1.2. Yung 1.2 nagagamit natin madalas kapag yung tari na nagamit na sa sabong tapos walang bungi, padaanin mo lang sa 1.2 and then 1.5. Tapos sa final, yun. Ito gumagamit ka ng 2,000. Ito rin yung panghuli mo, di ba? Yung pang ganun na lang. Pino. Yung pang-pino. Malaking tulong din siya ito. Saka sir, we are very proud na ito po ay galing produkto po ng Prime Feathers, ito pong Solingen na sharpener, and we are very proud po na original po na galing mismo from Solingen, Germany po ito. So, ingat lang po tayo. Meron kasing mga nagse-claim na pero hindi naman Namimeke, totoo. May namimeke. Opo, pero ito talaga is original po talaga. Paano malalaman ng urig sa non-urig? Sa amin kasi sir, sa amin kasi may naka-logo na ng Prime. Ginawa mismo to ng Solingen, Germany. Dinesign po nila para sa amin. Pag ito po Kaya bibili ninyo, sure po kayo na talagang Solingen po na sharpener po ito from Prime Feathers Corporation po. Tsaka dagdag kaalaman din po, ang pagkaka-engrave niya, hindi itim, kundi parang dark gold. Tapos hindi mo siya makakapa. Kaya kahit padadaanan mo siya ng tari, hindi sumasabi to. Oo nga, ano? Hmm. Hindi siya nakaukit na parang siya talaga. Sa Germany po kasi sila po talaga po niyan. Ito, sa mga nanonood pa ngayon dyan, malalaman mo ito. So in short, siguro I can translate what they're saying na pag marama mong original tong kanilang hasaan, yung urig, may nakasulat pero wala ka naramdaman na nakasulat. Get nyo yun? Hindi siya naka-engrave. Siyempre, pag dinaanan mo yan, tatama yung bakal yung talim. So ito, flat na flat siya. I'm sure yung mga gumagaya dyan, hindi ganito kadinis yan. Malalaman ninyo. Urig. What a move. Ganda. Very impressed ako. And then, baka may gusto kayong, okay lang ba sabihin natin kung magkano yung mga bakal natin? Baka para may idea yung ating mga bagong nagtatari. Iba-iba po kasi sir ang price po niya. Yeah, like itong elemental, kung kung bibili tayo ng ganito, magkano ang Ang isang buo po niyan parang nag-range po siya ng mga 20? Okay. 20,000 po. Oo. Kasama na ang gawa doon, bakal lang yun. Bakal pa lang po Okay. yun, sir. And ikakat pa po yun. But we also provide services po ng cutting services po. We have laser engraving saka laser cutting machine po. Magkano yung gano'n? Kaya mayroon mag-order. Siya, mamaya, kumukuha din namin ng contact number ninyo para mailagay namin para yung ating mga interesado sa inyo ay makadirect na tawag sa inyo. Sa per piece po, sir, ng Prime Blades Metal, pare-pares lang po yung pricing niya. Pag kunyari po, pre-cut po ang bibilhin, pag kada piraso po ng... Nakita ko sa inyo, para merong Opo. hiwa-hiwa na yung bakal, no? Magkano yung gano'n? Ang 2.5 po, sir, na kapal is 400, then yung 2.0 nasa 380 per piece po siya. Anong difference pa rin ng 2.5 sa 2.0? Bilang isang nagkakabit ng tari, anong differences? Is there any advantage?
Hindi kasi ako nakakabit ng 2.5 eh. 2.0 lang talaga. 2.0 lang. Mostly kasi sir, ang 2.5 ginagamit siya pang cock. Hmm. And 2.0 pang stag talaga. Pero sa'yo, cockstag, yun na yun. Oo, medyo pinapa-adjust ko lang siya ng lapad. Ganun. Ganun po ka-confident sila Ma'am Robbie sa Sir Robert. Kahit 2.0 is may tibay talaga po yung bakal po ng Prime Feather. So may differences po yan. So magkano ang pre-cut na 2.5? 400 pesos each po yun. Then So yung bukod dun sa 20,000 na bakal, hindi yun na po yung uncut po siya sir. Bibili mo siya ng wala pang cut. bumili ako ng mayroong pre-cut na siya. Magkano ngayon yung Siguro isang set? Yung isang papalo bakal? siya ng around 25,000 po, 25. sir. Opo. Okay, so 25 may pre-cut na. Ngayon, elemental yun. Paano pag yung Sa lahat po sir. Sa lahat. Sa lahat na po siya. Pare-pares ang presyo Maliban nila. lang din. Para siyang ano sir Ang iba lang sa tungsten na. Opo, ito po yung pinaka high end. Magkano yan? Medyo mas mahal po to sir. Sir, ito papalo po siya ng mga 25,000 din sir. Ang isang Ang isang ano. pag sinabi ilang piraso yun. Hindi pa nakakat. Pag nakakat na, magkano? 700 pesos po ang isa. So magkano yung isang set ng ganyan? Sa Para may idea tayo sa mga ano. Sabihin sa camera natin. 30 yata may. mga 30,000 po pag meron ng 32, 39. cut na po. Nakakat na po siya. Na ready for ano na siya. Gagawing pang tari po. Kung papagawa ko sa inyo, kung sila may papagawa diretso sa inyo, magkano lahat isang set na? Pag tari po ang bibilhin po, since ito po yung pinaka top of the line po namin, nasa 2.5 po yung isang pirasong tari. At sa prime blades naman po, nasa 1,800. Ano? 1,800. Do the math, 2.5 times 12. Pero yung Sa ginagawa, tungsten yun. pag kami po ang gagawa nito sir ng tari. Pero yung iba naman po, bumibili na lang po ng pre-cut sa garol. Then kung may trusted maker po sila, doon na lang po nila pinapagawa. Kung medyo mas gusto nila maka-lessen po ng konti sa costing po. So wala naman pong problema. So anyway, we'll be posting their numbers dito. So yan, kung may mga tanong kayo, pwede niyo tanungin siyempre si Ma'am Robbie or si Sir Robert sa pagkakabit tungkol sa mga bakal. Siguro again, I would like to introduce again sino po yung ating research and development. Ano yun? Lemon Gaba po, RD ng Prime Feathers Corporation. And ako naman po si Fritz Dolison, ang CEO po ng Prime Feathers Corporation. And of course, aking kaibigan, Robert Ronquillo po. the better half. And of course, Tony Antonio po. So again, we will be flashing the information regarding Prime Feathers and please do support them kung kayo po interesado dyan. Dito, it might sound like quite of an investment, but since it's an investment, may return of investment yan. Yes. Dahil dito. Kung yan naman ang gamit mo, ginagawa kita mo yung nangyayari naman sa dalawang bisita natin ngayon, talaga naman, bawi naman ang investment yan. So sa ating mga bago, sa interesado sa magkakabit ng tari, here's an option na pwede nyo gawin or gamitin. So ayan po, dyan natatapos sa ating podcast episode regarding sa tari, sa bakal. So huwag natin kakalimutan, dito po sa Pangdiin TV and Kachicken Channel, brought to you by Sagupaan. Huwag nyo kakalimutan, sa Sagupaan, sama-sama tayo. Pangdiin.